Hello mga ginoong mangangalakal at mamumuhunan. Ang proyekto ay nakikipag-ugnayan sa iyo, Guru Markets. Magsimula tayo sa buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Kaunti pa ay titingnan natin ang bawat parameter ng mas detalyado. Kung kinakailangan, posible na i-pause. Maaari mong pag-aralan ang bawat tagapagpahiwatig ng korporasyon ng mas malapit. Titingnan natin ang kasalukuyang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya. Nvidia Corporation, ticker, NAA. Ang pagsusuring ito ay batay sa impormasyon noong Mayo 29, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri Guru Markets kumpanya Nvidia Corp na bibilang sa subkategory. Lai, 35 organisasyon ang kasangkot sa pagsusuri at ito ay medyo kinatawan. Ang kabuang resulta para sa kumpanyang pinag-aralan ay ang mga sumusunod, 3.5 sa 10 puntos. Ang average na score para sa subkategory ay 3.2 puntos. Kung titignan mo ito ng malawak, sa loob ng buong merkado sa amin sa kabuuan, makikita mo na ang average na marka para sa buong stock market sa kabuuan ay 1.7. Laban sa marka ng kumpanya na 3.5 Nvidia Corp. Sa pamamagitan ng paghahambing ng paggalaw ng presyo ng stock ng kumpanya Nvidia Corp at mga subkategory na kumpanya, makikita natin na over 12 months ang shares ng kumpanya Nvidia Corp nagpakita ng pagbabago ng 20.7%. 20.2% ay laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory. Market capitalization ng kumpanya Nvidia Corporation nagkakahalaga ng $3,287.15 bilyon. At ang market capitalization ng subkategory ay $3,385 bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa $78.31 bilyon. Ang capitalization ng libro ng subkategory ay $87 bilyon. Sa pamamagitan ng paghahambing ng shares ng market at balance capitalization, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Nvidia Corporation sa subkategory sa kaso ng stock market valuation ay 77.115%. Ang book value ay 80.604%. Pagsusuri ng market share ng kumpanya at halaga ng libro sa subkategory, masama, -1 puntos. Ang organisasyong pinag-aralan ay may mga obligasyon sa utang na $10.17 bilyon. Ang utang sa halaga ng libro ay kumakatawan sa 13% ng equity ng kumpanya. Ang resulta para sa antas ng mga obligasyon sa utang ng kumpanya, mabuti, 1 punto. Ang market price ng kumpanya sa ratio ng kita ay 45.1, na may average para sa subkategory na 48.7. Pagsusuri ng stock market value to profit ratio kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, good, 1 point. Ang tubo sa huling 12 buwan ay $72,868 milyon. Ang inaasahang tubo para sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging $137,101 milyon. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 25.2. Average para sa subkategory 25. Pagsusuri ng presyo ng merkado sa mga tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang kita sa huling 12 buwan ay $130,480. Ang hinaharap na kita para sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging $171.6 bilyon. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang margin ng benta ay 55.8%. Na may average na 51.4% sa subkategory. Pagtatasa ng kakayahang kumita ng mga benta kumpara sa pagganap ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos.
Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga tauhan ayon sa subkategory ay 76.137%, na 28% mas mababa kaysa sa market capitalization share. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng organisasyon ay $71,325,000. Habang para sa subkategory ito ay $71,577,000. Pagsusuri ng halaga ng kapital ng kumpanya bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang halaga ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya ay $2,024,400. Ang average sa subkategory ay $1,469,600. Pagsusuri ng kita ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng benta ng kumpanya sa bawat empleyado ay $3,625,000 sa subkategory na $2,861,000. Kita sa bawat rating ng empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng maikling transaksyon ay tumutugma sa 1.1% na may average para sa subkategory na 1.3%. Teknikal na tagapagpahiwatig REHA 14 na nagpapakita ng antas na 67% para sa kumpanyan Videacorp. Sa subkategory, ang ROCE level 14 na ay humigit kumulang 67%. Ang mga bahagi ng kumpanya ay kasalukuyang nagkakahalaga ng humigit kumulang $135. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng $163. Pumunta tayo sa talahanayan ng order na magagamit mo, ang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyon na ginawa sa isang partikular na panahon ng impormasyon ng pagsusuri at sistema ng sanggunian Guru Markets. Libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagsusuri ng kumpanyan Videacorp, Stock Valuation Reference System Guru Markets, isang desisyon ang nagawa. Huwag buksan ang deal dahil ang kasalukuyang video ay isang pangkalahatang ideya. Maraming salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng sistema ng tulong, Guru Markets.